Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay muling ibinahagi ni Boss Jesse. Ang mga taong tampok sa ating kwento ay kanyang mga kaanak at sinadya na lang po nating ibahin ang kanilang mga pangalan para na rin po sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Sorsogon. Ito po ang kwento. Ako po si Berto at ang kwentong ito ay patungkol sa pinsan ko na si Tiago at ang kanyang ama na si Tatay Norbing. Si Tatay Norbing ay kapatid ng aking ama. Nangyari po ito sa baryo na sakop ng bayan ng Pilar, Sorsogon. Ang aming angkan ay angkan ng mga mahihilig sa manok, lalo na yung mga panabong. Katunayan nito ay maging si Tiago, kahit nung maliit pa lamang at hanggang sa siya ay magbinata, siya ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama na mag-alaga ng mga sasabonging manok. At nang dahil sa kanya, pati ako'y nahilig na rin sa pagmamanok. Maging ang iba pa naming pinsan, mga tiyuhin, at maging mga tiyahin, ay napahilig na din sa sabong ng mga panahon na yun. Ang mga tiyahin namin ay bagamat walang alagang mga panabong, tuwing magsasabong na sila Tatay Norbing at mga pinsan niya at maging mga kapatid nito ay sumasama na sa sabungan. At hindi lang sumasama para manood, ngunit sumasama para pumusta sa mga manok na kanilang isasabong. At katulad ng mga pangkaraniwang mga mananabong, minsan panalo, minsan talo, minsan naman tabla sa manok at maging sa pusta. Minsan ay may naikwento sa akin si Tiago. Isang gabi, ayon daw sa kanyang ama na si Tatay Norbing, makailang gabi na raw itong nananaginip. Na sa kanyang panaginip daw ay may isang lalaki na lagi siyang nakikita. Katamtaman ng taas. At ang lalaking ito nakasuot ng puting kamisa de chino na nakatiklop pa ang magkabilang manggas hanggang sa braso nito. Yung lalaking yun ay nakasuot din ng salakot. Bukod dun ay nakasuot pa ng kupas na pantalon. At sa itsura nito, ayon kay Tatay Norbing, ay isa itong mananabong. Ngunit sa pananamit nito ay parang isang sinaunang tao na mananabong. Nagsasalita ito di umano sa kanya sa panaginip. Sinasabi nito na nasa mga anak daw niya ang swerte sa sabong o ang tagumpay sa sabong. At ang katuparan na yun ay malapit na. Wika daw ng lalaki kay Tatay Norbing.
Subalit, hindi niya maaninag ang mukha nito. At habang sinusubukan niyang tingnan o maaninagan ang mukha ng lalaki, ay dun pa lamang niya napagtanto na ang lugar na kinatatayuan nila ay isang sementeryo. At sa ganung sitwasyon ay naglakas daw ng loob si Tatay Norbing na tanungin ang lalaki kung kailan ang katuparan ng swerte na kanyang sinasabi. Unti-unti na siyang lumalapit sa kinaroroonan ng lalaking nakasalakot. Nang bigla na lamang daw siyang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Makailang beses na daw niya yung napapanaginipan. At kadalasan ay nagigising siya sa ganong pagkakataon din. Tipong parang binibitin siya ng panaginip niya ngayon. Paulit-ulit daw itong ikinikwento ni Tatay Norbing sa kanyang mga kapatid at mga pinsan na kapwa niya mananabong rin. At lalo na kay Tiago. Subalit, pinagtawanan lang daw si Tatay Norbing ng mga kapatid niya at ng mga pinsan. At maging ang aking ama na kapatid niya ay pinagtatawanan si Tatay Norbing. Isang araw bago lumaban sa tupada ay naikwento muli ni Tatay Norbing yung napanaginipan niyang yun. Naikwento niya sa kanyang mga kapatid at pinsan. At kagaya ng dati ay ito ang naging tugon sa kanya. Norbing, yan ang epekto ng sunod-sunod nating pagkatalo nitong mga nakaraan. Sa kakaisip mo kung paano tayo makakabawi, kung ano-ano na ang napapanaginipan mo. Tugon ni Tio Duso, na kapatid din ni Tatay Norbing. Sumagot naman si Tatay Norbing, pero Duso, malinaw ang panaginip ko. At paulit-ulit yun. Ibig kong sabihin, gabi-gabi. At laging ganun ang eksena. Mga paliwanag naman ni Tatay Norbing. Kaya sumagot muli si Tio Duso sa kanya. Ang mabuti pa, ihanda mo na mga panlaban mo. Baka sakaling manalo na tayo mamaya. Bagamat mas matanda si Tatay Norbing kay Tio Duso, ngunit sa pagkakataong kagaya kanina, ay nagmukhang mas nakababatang kapatid pa si Tatay Norbing. Dahil sa hindi naniniwala si Tio Duso sa mga ikinukwento ni Tatay Norbing, tumalikod na si Tatay Duso. Pailing-iling pa ito at pangiti-ngiti na parang may halong pangungutya pa. Pangiti-ngiti pa rin ito habang kinakalag sa pagkakatali ang alaga na itong manok na panabong. Si Tatay Norbing naman habang tinatahak namin ang daan pa uwi sa tahanan upang kumuha ng panabong, ay hindi pa rin mawaglit sa isip ni Tatay Norbing ang mga panaginip niya. Na halos gabi-gabi na niyang napapanaginipan. At dahil dun, ay nakadarama siya ng takot na baka ang kapalit ng magiging tagumpay nilang yun sa sabong ay kamatayan. Ngunit sa kabilang banda naman, ay nakakaramdam din siya ng pananabik na kung totoo man ang sinasabi ng misteryosong mananabong na yun sa panaginip niya. Habang iniisip yun ni Tatay Norbing, ay namumuo na sa isipan niya ang
magiging buhay nila sa hinaharap. Napapangiti ito ng mag-isa. Marahil ay iniisip na niya ang magandang kinabukasan. Maya-maya ay tila nagtanong ito. Kailan? Kailan ang katuparan yun? Makailang ulit niyang tanong. Kaya nagulat kami ni Tiago sa pagtatanong na yun ni Tatay Norbing. Marahil ay napapatanong na sa sarili si Tatay Norbing sa kakaisip sa panaginip niya. Hanggang sa di na niya namalaya na nasa bahay na pala kami para kumuha ng mga manok. Maya-maya ay nagtanong si Tiago kay Tatay Norbing. Tay, sasama pa ba tayo kina Teoduso sa sabong mamaya? Tanong ni Tiago kay Tatay Norbing. Oo anak, sasama tayo at ihandaan nyo na yung sarili nyo. Lalakad lang tayo, sabi ni Tatay Norbing sa amin. At syempre, ipinahandaan na rin ang perang pamusta. Dahil sa kabilang baryo ang usapan at dun isasagawa ang sabong, sabi pa ni Tatay Norbing. Mga ilang oras pa sa bahay nila Tatay Norbing ay nakumpleto na silang magpipinsan. Andun na rin yung magkakapatid at iba pang kamag-anakan namin na sasama sa sabong. May kanya-kanya silang dalang mga manok na panabong. Siyempre, kasama si Tiago at ako at ang iba pa niyang mga kapatid na bagamat wala pa sa hustong gulang ay nagpupumilitang sumama sa sabungan. At nang kumpleto na ay magkakasama kaming naglakad patungo sa kabilang barangay. Siguro ay nasa katanghalian kaming umalis nun. Si Tatay Norbing ang nauuna sa daan. Tanging kwentuhan at biruan ang mga naririnig naming pinag-uusapan. Habang naglalakad kami, ay ilang sandali pa ay napadaan na kami sa pampublikong sementeryo. Tahimik lang kaming naglalakad dahil yun kasi ang kaugalian sa amin na pagpupunta sa sabungan at mapapadaan sa sementeryo dala ang mga manok na panabong ay kinakailangang maging tahimik. Ang kaninang maingay at nagbibiroan sa likuran namin ay tumahimik na. At tanging mga yabag na lang sa lupa ang maririnig at ang pagbali ng mga iilang tuyong kahoy na naaapakan. Noong nasa kaligitnaan na kami ng paglalakad, nadadaanan na namin ang sementeryo. Nang sa bandang gitna na, ay biglang napatigil si Tatay Norbing. Pagkatingin ko ay nakaawang ang bibig nito at nakatingin lang sa iisang direksyon. Nakatitig ito sa gitnang parte ng sementeryo, dun sa isang nicho. Napatigil na din ang mga kasamahan namin na nasa likuran na si Tio Goring, nakapatid din ni Tatay Norbing. Ilang sandali pa ay nagwika ito. Bakit Kuya Norbing? Ba't napatigil ka? Parang natatakot ka. Tanong ni Tio Goring. Maya-maya ay sumagot si Tatay Norbing. Nakita ko siya. Garalgal na sagot ni Tatay Norbing. Sino kuya? Sinundan naman ang tanong ni Tio Dencio na pinsan nila Tatay Norbing. Sino nakita mo? Nagtatakang tanong na ito. Ang misteryosong mananabong. Yung misteryosong mananabong sa aking panaginip. Nakita ko.
Nakaupo siya sa nicho. Doon sa parting yun. Itinuro ni Tatay Norbing ang parting gitna ng sementeryo. Pagkatingin namin, ay napakamot na lamang kami ng ulo. Maging ang mga kapatid at pinsan ni Tatay Norbing ay napakamot ng ulo. Sapagkat wala naman kaming nakikitang tao o kakaiba man lamang sa itinuturo ni Tatay Norbing. At dahil sa inis ni Tio Ilis na isa pang pinsan nila, ay pumunta ito doon sa dakong iyon na itinuturo ni Tatay Norbing. Pinuntahan niya yung itinuturo na yun. At nang makarating na, ay tumuntong ito sa nicho. Nakalahad ang mga palad na parang minumuestra na wala siyang nakikitang ibang tao doon. Palingon-lingon pa ito sa paligid at nagwika, "Pinsan! Asan?" Wala akong nakikitang tao dito maliban sa atin," sabi pa ni Tio Ilis. Nang biglang sumigaw si Tatay Norbing, "Sa likod mo! Nakatayo siya!" Bigla namang lumingon sa likuran si Lolo Ilis at nagsisigaw ito. Natatarantang tumakbo pabalik sa amin. At ikinagulat yun nila Tio. Nawari nakakita ito ng multo o kung ano pa man. Halos matumba ito at matisod dahil sa pagkataranta. Nang makarating ito pabalik sa amin, bakas na bakas sa mukha namin ang pagtataka sa ikinilos na yun ni Tio Ilis. Nang maya-maya pa biglang humagalpak ng tawa si Tio Ilis at napahawak sa tiyan at nagwika pa. Wala akong nakita. Nagkukunwari lang pala na may nakita si Tio Ilis. Ngunit hindi si Tatay Norbing. Dahil sa tingin niya ay totoo ang mga nakita niya kanina. At kitang-kita ito sa kanyang kilos. Kitang-kita ang butil-putil na pawis, dala marahil ng nerbiyos. Maya-maya pa ay nagsalita muli si Tatay Norbing. "Magpatuloy na tayo." Pasigaw na utos ni Tatay Norbing na halatang nilalabanan ng kanyang takot. Habang naglalakad kami, biglang nagsibutakan ang mga manok na hawak-hawak nila Tio. Nagpuputakan ang mga to at nagpupumiglas. Wari ayaw nito magpatuloy sila. Nataranta na naman si Tatay Norbing at nagwika, "Iba ang pakiramdam ko. Mukhang alam nyo na ang nasa isip ko. Mukhang dihado tayo ngayon. Ipinaparamdam ng mga panabong natin na matatalo tayo. At yun ang mga kasabihan mula pa sa mga magulang natin, na pag pumutak ang mga manok at nagpupumiglas, huwag na tayong tumuloy," wika ni Tatay Norbing. Subalit, biglang nagsalita si Tio Joaquin, ang isa pa nilang pinsan, na halos kaidaran lang din ni Tatay Norbing. "Sus, Ginoo! Norbing, pinsan, sinaunang paniniwala pa yan. Kalokohan na yan. Nakakomporme yan sa magiging kalaban ng manok natin." Marahas na sagot ni Tio Joaquin na sinang-ayunan naman
ng iba pa nilang pinsan. Sasagot pa sana si Tatay Norbing pero nakita niya ng unti-unti nang naglalakad palis ang mga pinsan niya. Kaya napatanong na lamang si Tiago kay Tatay Norbing. Tay, tutuloy pa ba tayo, Tay? Bumuntong hininga naman si Tatay Norbing at nagwika. Oo anak, tayo na. Matapos yun ay naglakad na kami papunta sa dapat naming puntahan. At ilang minuto pa ang nagdaan hanggang sa maabot na namin yung bungad ng baryo na kung saan gaganapin ang sabong. Maraming tao, kanya-kanyang dala ng manok, may mga mananari pa. Ngunit bago tumuloy sa sabungan ay tumuloy na muna kami nila Tatay Norbing sa isa pa nilang pinsan na taga roon lang din sa baryo na yun. Siya si Lolo Mario at isa rin itong mananabong. Ngunit pagbungan pa lang nila Tatay Norbing sa bakuran nila Tio Mario ay nagtaka agad sila dahil parang walang balak itong magsabong nung araw na yun. Sa dahilang kumpleto ang mga panabong nito sa bakuran. Kaya tinawag kaagad ni Tio Elis at Tio Doso si Tio Mario. Makatatlong tawag ng si Tio Mario, saka pa lamang ito lumabas. Paika-ika pa ito dahil umano sa rayuma. Mga pinsan, pasok kayo. Sabay bukas sa pintuan ng bakod. Nayari lang din sa kahoy at kawayan. Pagkapasok ay kaagad nagtanong si Tatay Norbing kay Tio Mario. Insan, bakit mukhang wala kang balak magsabong ngayon? Tanong ni Tatay Norbing. Sumagot naman si Tio Mario. Balak ko sanang magsabong ngayon. Oo, bala ko sana ngayon Norbing. Katunayan, gayak na yan Inginuso nito ang 2 basket na may butas na lagayan ng panabong at mga damit na isusuot sana, pati ang sombrero na nakalapag sa mesa katabi ng mga damit at pantalon. Iyan na nga yung susuot ko, kaya lang pag-aalang ang sagot ni Tio Mario. Nakaagad namang tinanong ni Tio Elis. Kaya lang kasi ang makakalaban natin ngayon ay ang grupo ni Kinong. Katunayan nga niyan nauna na silang dumaan dito sa bahay kanina. At sa mga manok na dala nila ay mukhang may mga karga at may mga sapin silang baon. Paglalahad naman ni Tio Mario. Pagkadinig nun ay nagulat sila Tatay Norbing. Nagbulong-bulungan sila dahil ang grupo ni Kinong ang tanyag na mananabong na may nakuhang bertud para sa mga manok na isinasabong nito. At ang pinsan naman nito ay ang asawa ni Tio Mario na si Tia Celia. Sa kabila nun may nangahas pa din na labanan sila Kinong. At ang grupo nila Tatay Norbing ay isa na dun. Bagamat ayaw ni Tatay Norbing dahil sa mga senyalis na ipinakita ng mga dala nilang panabong, ngunit nagmatigas pa rin ang mga pinsan nito. Maging ang mga kapatid niya. Puro ang paniniwala nila na kung mananalo, mananalo. Kung matatalo, matatalo. Wala nang nagawa pa si Tatay Norbing kundi ang magpatianod na lang sa agos. Kahit napipilitan ito. Pero hindi niya isasabong ang dala niyang panabong. Kaagad na kami nagpaalam kay Tio Mario at Tia Celia.
Ngunit pinahabulan kami ni Tia Celia ng habilin. Tatandaan nyo to ha. Ang bertud sa sabong ni Kinong na aking pinsan ay walang limitasyon. Hanggat hindi pa nakukuha ang isang bertud, nakukontra sa bertud niya, ay walang limitasyon ang kakayahan niya. Pagkadinig nun, ay kung may anong kumuryente sa pagkatao ni Tatay Norbing nang marinig yun. Subalit ang mga pinsan niya at kapatid ay nagsitawanan lang. Nang makarating na kami sa sabungan, ay kasagsagan at kainitan na ng laban. At katulad ng inaasahan, siksikan sa sabungan dun sa baryo nila Tio Mario. Mula sa aming kinatatayuan ay kita na namin ang iba't ibang grupo ng mga mananabong, mga mananari at mga meron nang may biglang dumating na isa pang grupo. Kakaibang angas nila. Taas no ang bawat isa sa kanila. Mga nakangiti, nakangisi, na animoy, tiyak na mananalo sila. Sila ang grupo ni Mang Kinong, ang bantog na mananabong na taga Masbate. Dahil ang usap-usapan bukod sa bertud na taglay nito na isinasapin at inuusal sa mga panabong niya, sadyang maimpluwensyang tao ito. At kilala siya hindi lang sa Masbate, kung hindi maging sa Kabikulan noong mga panahon na yun. Ang grupo nila ay may sariling mananari at ang bilang nila nung mga tagpong yun ay humigit kumulang ay nasa 10. Ngunit ang grupo na yun ay mayroon lamang iisang manok na panabong. Iisa lang ang dala nila. Bago pa man pumasok si Mang Kinong sa loob ng sabungan, ay bigla itong tumakbo ito ng paikot-ikot sa gilid ng sabungan habang nakangisi at kumakaway-kaway na animoy nasa konsyerto ito. Matapos tumakbo, ay pumunta ito sa gitna ng sabungan. Tumihaya ito. Nakadipa ang magkabilang kamay habang umuusal. Matapos ay sumayaw-sayaw pa ito at pakimot-kimot pa habang nakalawit ang dila sa mga tao. Naanimoy nang iinsulto ito. Ngunit maya-maya pa, nagseryoso ang mukha ni Mang Kinong. Lumuhod ito at bahagyang humalik sa lupa. Habang ginagawa yun ni Mang Kinong, ay nakita ko ang suot nitong kwintas na nakasabit sa liig niya. Kakaiba ang kwintas nito. Parang yari ito sa kahoy na pinabilog, na parang sa bao. Sumasayad sa lupa ang kwintas na bao na to, na siyang usap-usapang bertud nito sa sabong na nagbibigay sa kanya ng matinding swerte. Yung mga sandaling yun ay tanging bulong-bulungan ang maririnig mo sa kapaligiran. Nang makita ang ginawa ni Mang Kinong na ritual, ay binalutan ng katahimikan ang kapaligiran. At ang ibang grupo ay dahan-dahan ng umatras sa takot.
Ramdam na nila ang pagkatalo. Lalo na't iisang panabong lang ang daladala nila Mang Kinong. Ngunit ang grupo nila Tatay Norbing at nila Tiyo ay hindi nagpatinag. Nakahanda kaming tuldukan na sa oras na yun ang kahibangan ng grupo nila Mang Kinong. Matapos humalik sa lupa si Mang Kinong sa gitna ng sabungan, ay patuloy po itong nag-usal ng mga katagang siya lamang ang nakakarinig. Kitang-kita ko ang pagbukas ng kanyang mga bibig. Nagbibigas ng mga kataga na siya lamang ang nakakaunawa. At malakas na inihampas sa lupa ang puting-puting bimpo na daladala nito. Hiniyaan niya lamang itong nasa lupa. Pagkatapos, tumalikod at tinawag ang kanyang mananari. At kaagad ay tinarian na ang dala nilang kaisa-isang panabong. At dahil sa kakaibang ikinilos ni Mang Kinong, ay napatingin ako kina Tatay Norbing. Bahagya akong napalingon at pagkakita ko ay binabalot ng kakaibang hilakbot at kung ano-ano pang emosyon si Tatay Norbing nung mga sandaling yun. Kaagad niyang binulungan ang mga anak nito na huwag nang ilaban ang mga dalang panabong nila. Ang mga kapatid at pinsan niya na lang ang bahalang lumaban. Maya-maya pa ay nagsalita na si Mang Kinong. Lahat ng manok dito, isa-isa kayo. Laban sa kaisa-isahan naming dalang manok. Ang mapanghamong kataga ni Mang Kinong. Dahil doon ay tuluyan ng napamangha si Tatay Norbing sa mga narinig niya. Sinipat kaagad niya ang paligid. At kita niyang madaming may mga dalang panabong. Kaya imposibleng isang manok na panabong ang tatalo sa dami ng mga manok sa paligid. At sa tinurang ni Mang Kinong ay kaagad may sumigaw. Ako! Buong lakas sa sigaw nito. Ako! At ang buli ko ang lalaban sa'yo. Sabay hagis nito ng panabong na manok nito sa may ruweda. Isa itong bulik at matikas ang tindig ng manok na to. Kung postura at postura lang ang pagbabasehan, walang sinabi ang panabong ni Mang Kinong. Sa tindig pa lamang mukhang lamang na to. Ngunit nang makita ni Mang Kinong yung bulik, ay ngumisi lamang ito. At tumalikod na parang walang pakialam. At humarap na sa kanyang mananari habang hawak ang manok na tinatarian. Nang akmang tatalian na ito, ay pasimpleng iniabot ni Mang Kinong sa kanyang mananari ang isang maliit na pinilipit na palara ng sigarilyo. At ngumingisi ito. Matapos maikabit ng mananari ni Mang Kinong ang bagay na yun sa paa dun malapit banda sa tarian ng kanyang talisayin, ay nakita pa naming na nilawayan ito ni Mang Kinong. Hiyawan ng mga nandoon sa magaganap na sabong. Samantalang yung lalaking unang tumanggap ng hamon ni Mang Kinong ay nakangisi lang din. Siya si Mang Bien. Mayroon din pala itong idinikit na anting sa kanyang bulik. Kaya ganun na lang ang tiwala nito. At base sa kilos ni Mang Bien,
ay kumpiyansa siya na mananalo laban sa grupo ni Mang Kinong. Kasalukuyan ng itinatapat ang magkalabang manok, ang matikas na bulik ni Mang Bien at ang mukhang matamlay na talisain ni Mang Kinong. Nasa tindig pa lang ay talagang masasabi mong walang kakayanang manalo sa mga tagpong yun. Nang inilapag na yung mga manok, ay tila nag-aabangan ang dalawang manok. Walang gustong unang pumalo. Maya-maya pa ay nagsalpukan na ang dalawang manok. Unang pumaimbabaw ang manok ni Mang Bien at tila humabol ng palo ang manok ni Mang Kinong. Yung kaninang lulugulugo ay biglang nagpakita ng kakaibang niksi. Sa unang sultada ay halos tabla lamang, walang napuruhan. Muli ay unang lumipad ang bulik ni Mang Bien. Ang taas ng lipad nito, talagang kondisyon na kondisyon. Ngunit tila ay may sariling isip ang manok ni Mang Kinong. Umiwas lamang ito at umiba ng pwesto. At kasunod nun ay sumalubong ng palo. Sunod-sunod na palo ang binitawan ng talisain ni Mang Kinong. At dahil sa bilis ng palo ay halos hindi ko na makita kung may patama pa ba yung palo na yun. Ngunit pagtapos ng sultada na yun, tila patas pa rin ang laban. Wala akong nakitang napilayan man lamang o bakas ng dugo na nakita. Tanda na nasugatan ba yung isa o isa sa kanila. Nananatiling nakangisi si Mang Kinong at kalmadong-kalmado lamang maging ang kanyang grupo. Ngunit ang mga manonood ay nakaawang ang mga bibig sa kung anong kahihinat na ng laban. At kasama na ron kami at ang mga tiyuhin ko pati mga pinsan ko. Lahat kami nakabang sa paglaban yun. Ngunit hindi si Lolo Norbing. Tila hindi siya maapakali ng mga tagpong yun. Parang may umaagaw ng kanyang atensyon at hindi sa salpukan ng mga manok ang kanyang atensyon. Kaya muli kong ibinaling ang aking paningin sa laban. Wala pa ding resulta. At sa puntong yun ay tila hindi mo na malaman kung sino na ang nakakalamang. Parehas magaling ang kanilang mga inilaban. Sa pangatlong sultada ay muling lumipad ang bulik ni Mang Bien. At sinabayan naman yun ng talisain ni Mang Kinong. Lumipad din ito. At nagsalpukan ang dalawang manok sa ere. Lintik ang palo ng manok ni Mang Kinong. Mula taas hanggang pagbaba ay walang humpay ang pagpalo nito. At sa muling paglapag ng mga manok ay hindi na nakatayo pa ang bulik ni Mang Bien. Ni hindi na din ito halos tumutuka. Muli pa itong pinupog ng palo ng talisain ni Mang Kinong. Sigawan yung mga manunood at pati ang mga tiyuhin ko ay napasigaw na din sa tindi ng laban. Sa mga tagpong yun ay maririnig na naman ang bulong-bulungan sa paligid. Nani mo may mga grupo ng mga bubuyog sa paligid. Puro pagtataka, pagkamangha ang makikita sa mga pagmumukha ng mga taong na naroroon. Maging mga tiyuhin ko ay ganun din ang reaksyon. At nang muling mahigip ng aking paningin si Tatay Norbing, ay nakaawang ang bibig nito. Ngunit nakatingin ito
sa mga manonood at hindi sa ruweda, na parang nakakakita ng kakaiba. Kung ano yung itsura niya kanina nung may nakita siya sa sementeryo, ay siya rin niyang itsura ngayon. Parang nakaramdam ng panlalamig si Tatay Norbing dahil sa tila mga butil-butil na pawis na nakikita sa kanyang noo. Parang pinagsamang pagtataka at takot, at parang siya lamang ang nakakakita nun. At nang muli kong ibalik ang paningin ko sa ruweda, ay tiningnan na ng grupo nila Mang Bien ang bulik na natalo. Hawak-hawak na ito ng sentensyador. At nanlungo sila sa nakita dahil panay sentido ang tama ng bulik ni Mang Bien. At sa mga tama nito ay talagang walang pag-asang mabuhay ito. Wala nang nagawa pa. Wala nang nagawa pa si Mang Bien kundi ang tanggalin ang anting ng kanyang manok na nakadikit sa tari. At nang tuluyan ng makalas ang tali na pumapaikot sa palaran na anting ng manok, ay kagad na nitong nilisan ang ruweda. Sinusundan ko lamang ng tingin si Mang Bien. Nang maya-maya pa, ay parang may itinapon ito ng pasimple. Isang binilot na palara. Pagkakita ko nun, ay nakita din pala yun ni Tiago. Kaya pasimple namin itong sinundan at pinuntahan. Pagkapunta doon ay tinapakan ko agad yung palara na yun. At pinulot naman ni Tiago. Pasimpleng binuksan ni Tiago ang palara na itinapon ni Mang Bien. Pagkabukas ay isang kuko ng pusa ang laman nito. At sa palara ay may mga nakasulat na maliliit na letra na parang isang orasyon. Matapos naming makita, ay tinapon na lang din namin ito dahil talunan na yung gumamit nun. At isa pa, ang iba kong tiyuhin ay hindi rin naniniwala sa mga ganyan. Kumbaga swertihan lang ang sabong. Minsan nananalo, minsan natatalo. Swerte-swerte lang. Maya-maya ay nagsalitang muli si Mang Kinong sa gitna ng sabungan. Sino? Sino ang susunod na may panabong? Hamon muli ni Mang Kinong sa mga taong nakapaikot sa sambungan. Kagad-agad na nagbulong-bulungan ang mga taong naroroon. Nagkatinginan naman sa isa't isa sina Tatay Norbing at ang mga pinsan niya at mga kapatid niya na may mga dalang panabong din. Nang maya-maya pa may isang matandang lalaking sumisigaw habang hawak ang panabong nito na manok. Baka pwedeng ibang manok naman ang makalaban. Baka pwedeng pagpahingin mo muna yung manok mo, Kinong. Sigaw ng isang matanda kay Mang Kinong, na kaagad namang sinangayunan ng iba pang mga taong naroroon. Subalit, tanging ngisi lamang ang isinakuli ni Mang Kinong. At habang umiiling-iling ito, ay tinapik nito ang balikat ng sentensyador. Maya-maya pa ay itinaas ng sentensyador ang dalawang kamay nito na nagpapahiwatig na may mahalagang sasabihin at tumahimik ang lahat. Kaagad-agad ay sinundan ng katahimikan. At kasunod nun ay nagsalita ang sentensyador.
Um, mga kabaryo, ang labang ito ay ibinuo sa kabutihang loob ni Boss Kinong. Alam naman nating bawal magsabong sa mga araw na ipinagbabawal. Tanging linggo lang pwede magsabong. Araw ng Martes ngayon. Subalit, ginawa ni Kinong na magkaroon ng sabong para masubukan ang galing ng ating mga alagang panabong. Huwag kayong mag-alala. Walang huhuli sa atin. Si Kinong na ang bahala, sabi pa ng sentensyador. Matapos ng mga pananalitang yun, ang iba ay nagsipag-uwian na dahil sa takot na makasagupa ang panabong ni Mang Kinong. Subalit ang iba ay nananatiling matatag. Matibay ang tiwala sa kanilang mga panabong, lalo na yung mga pinsan at kapatid ni Tatay Norbing, yung mga tiyuhin ko. Hindi sila nagpatinag. Subalit si Tatay Norbing, buo na ang desisyong namumuo sa kanyang isipan. Hindi niya ilalaban ang panabong niya. Matapos yun ay ilang laban pa ang idinaos. Subalit nananatili ang pagkapanalo ng manok ni Mang Kinong. Animoy nilalaro ng manok nito ang kalaban, hanggang sa maging ang mga manok na mga pinsan ni Tatay Norbing at kapatid niya ang nilaban. Subalit, kagaya ng nauna, bigo din sila. Talagang may kakaiba sa mga manok ni Mang Kinong. Bagamat lulugo-lugo ito kanina, pero pagdating sa salpukan, animoy kidlat ang bilis nito. Ang bilis nitong pumupog. Napakabilis ng mga paa nito kung sumaksak sa kalaban. Habang nakatingin si Tatay Norbing sa manok ni Mang Kinong, hindi na niya namalayang siya na pala yung kinakausap ng sentensyador. At nagsalita ang sentensyador. Ay, Tay, panabong nyo na lang po yung hindi na ilalaban. Wika ng sentensyador. Pagkadinig nun ay kagad namang nanumbalik ang wisyo ni Tatay Norbing. Medyo nagulat siya sa winika ng sentensyador. Kasunod dun ay napatingin siya sa mga pinsan niya at mga kapatid niya. Napawang kababakasan na ng kalungkutan at bagsak ng mga balikat dahil sa pagkatalo. Dahan-dahan ibinaling ni Tatay Norbing ang paningin niya sa grupo nila Mang Kinong. Maya-maya ay may ibinulong ito sa amin. Nagulat daw si Tatay Norbing, ngunit hindi kina Mang Kinong, kundi sa lalaking laging dumadalaw sa panaginip niya at laging nagpapakita sa kanya. Naroon daw ito. Nasa likuran raw ito ng nakangising si Mang Kinong. Nakangisi din daw yung lalaki. At pailing-iling din, subalit ang pinagtataka ni Tatay Norbing ay hindi niya pa rin maaninag ang buong pagbumuka nito dahil sa salakot na nakaharang sa pagbumuka nito. At tanging siya lang ang nakakakita dito. Animoy inaanyayahan siya lumapit kina Mang Kinong. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay unti-unting inihakbang ni Tatay Norbing ang kanyang mga paa papalapit sa grupo ni Mang Kinong, hanggang sa makarating na ito malapit sa tapat ni Mang Kinong. Ngunit
kahit anong pagpupumigil ni Tatay Norbing sa kanyang sarili na huwag humakbang ay kusang humahakbang ang kanyang mga papalapit kila Mang Kinong. Animoy hindi siya ang nananahan sa pagkatao niya. Parang may ibang tao na lumulukob sa pagkatao niya, na siyang gumagawa ng paggalaw niya. At nang nasa tapat na siya, nang nakangising si Mang Kinong, habang hawak niya ang kanyang panabong na manok, ay nagsalita si Tatay Norbing. Ginong, maaring hindi ang manok kong ito ang makakatalo sa manok mo o sa bertud na daladala mo ngayon. Subalit, isa sa mga anak ko na yun. Sabay turo ni Tatay Norbing sa pinsan ko na si Tiago. Darating ang araw, anak ko ang magpapabagsak sa'yo at papalit sa karangalan at karangyan na tinatamasa mo ngayon. Malumanay, ngunit mabigat ang mga salita na lumabas sa bibig ni Tatay Norbing. Subalit ang mga salitang yun ay dinig na dinig ng mga taong nandoon. Dahil ang mga nakapaligid ay nakikiisyoso rin. Nagulat ako sa binitawang salita ni Tatay Norbing. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang ikinilos ni Tatay Norbing ng mga sandaling yun. Dahil hindi naman ganyan si Tatay Norbing. Dati-rate, si Tatay Norbing ay libangan lamang ang pagsasabong at hindi niya hinahaluan ng personal na bagay ito. Ngunit kakaiba ang kinilos niya kanina, na parang naghahamon ng away at lalong hindi yan nangungumpronta ng kapwa mananabong. Lalo pat si Mang Kinong ang karap. Medyo nag-iba ang mukha ni Mang Kinong noong mga sandaling yun. At tila napi ko nito sa ikinilos ni Tatay Norbing. Medyo umalma ang ibang kasama ni Mang Kinong, kaya agad-agad ay naglapitan ng iba ko pang mga tiyuhin. Yung mga kapatid niya at maging si Tiago at ako ay lumapit na rin. Humingi ng pasensya kay Mang Kinong at sabay akbay sa balikat ni Tatay Norbing at inakay palayo mula sa grupo nila Mang Kinong. Ngunit bago pa kami makalayo ay nagsalita si Mang Kinong. Kung kailanman ang takdang araw o oras na yun, Mang Norbing, hihintayin ko yun. Wika ni Mang Kinong. Matipid, ngunit seryosong wika nito. Matapos yun, ay tuluyan na kaming umalis sa sabungan upang maiwasan ang kung ano pa mang gulong maaaring malikha sa pagitan ni Tatay Norbing at ang grupo nila Mang Kinong. Habang naglalakad pabalik, ay tila nanibago kami kay Tatay Norbing. Maging sa paglakad pabalik ay tahimik lamang siya. At maging ang mga tiyuhin ko ay tahimik rin. Kakakitaan ang mga ito ng pagiging matamlay. Marahil ay dahil sa lahat ng manok nila ay natalo, maliban lang sa manok ni Tatay Norbing dahil hindi naman ito inilaban. Matapos yun ay umuwi na kami sa aming baryo. Hindi pa muna ako umuwi sa amin at sinamahan ko pa si Tiago dahil
may aasikasuhin pa kami sa mga manok nila. Hanggang sa pagdating sa malapit sa kanilang bahay, ay nananatiling tahimik at walang imik si Tatay Norbing. Kaya naman dahan-dahan itong kinausap ni Tiago. Tay, yun pong binanggit mo kanina kay Mang Kinong, bakit nyo po nasabi yung mga yun? Tanong ni Tiago, na kaagad namang ikinalingon ng mga pinsan niya at mga kapatid. Subalit tanging buntong hininga at bahagyang pag-iling-iling lang ang isinukling sagot ni Tatay Norbing kay Tiago. Maya-maya ay nagsalita ito. Hindi ko din alam, anak. Tugon ni Tatay Norbing. Maging sa aking sarili, hindi ko alam kung bakit at kung paano kong nasabi ang lahat ng mga yun, ay palaisipan pa din sa akin. Tila may lumulukob sa aking ibang pagkatao ng mga pagkakataong yun. Tanging tugon ni Tatay Norbing. Nang marinig naman yun ng mga pinsan niya, ay nagpailing-iling din ang mga ito at napakamot na lang sa ulo. Marahil ay iniisip nawawala na sa katinuan si Tatay Norbing. At nagsipag-uwian na lamang ang mga to. Ilang buwan pa ang lumipas at hanggang sa umabot ng ilan pang taon na halos hindi namamalayan, ay mabilis lumipas ang panahon. Ngunit nananatili pa rin namamayagpag ang kasikatan ni Mang Kinong sa bayan ng Pilar at maging sa buong lalawigan ng Sorsogon. Ang tubong masbate na si Mang Kinong ay tuluyan nang nanirahan sa Bicol dahil wala nang nangahas pang lumaban sa kanya at pawang iniiwasan na siya labanan sa sabong, lalo na sa kanyang lugar sa Masbate. Nung mga panahong yun, ayon kay Tiago, ay natigil na din daw ang mga pagpapakita ng di umano'y misteryosong mananabong sa panaginip ni Tatay Norbing. Hindi na rin namin ito naringgan na nagkukwento tungkol rito. Hindi na rin ito nagsasalita ng kung ano-ano tuwing nasa sabungan kami. Subalit si Tatay Norbing noong mga panahon na yun ay kakakitaan na ng pananamlay at panghihina ng katawan. Noong mga panahon na yun ay may asawa at anak na si Tiago at ang iba pa naming pinsan. At maging ang kamag-anakan namin ay napapansin na din na ang pananamlay ni Tatay Norbing. Dahil na din siguro sa nagkakaedad na talaga ito. Madalas na rin itong mahilo sa sabungan. At kung minsan pa nga ay kamuntik-muntikan pang nawawalan ng malay. Subalit sa kabila nun ay nagpupumilit pa din itong sumama kung saan mayroong tupada. Kahit pa tutol lang asawa nito at mga anak. Hanggang sa dumating na ang punto at pagkakataong tuluyan ng nanghina si Tatay Norbing. Nakaratay na lang ito sa banig. Hindi na rin ito kumakain. At tuwing sumusubo ng kanin, ay iniluluwa na lang nito. Namayat na ito. Bagay na ipinanlumo ng aming pamilya. Ni gamot ay ayaw na nitong inumin. At ang subukang ipakonsulta si Tatay Norbing sa doktor dahil daw ito sa katandaan at iba't ibang komplikasyon sa katawan ni Tatay Norbing. Kaya nanghihina na to. Isang madaling araw
Ang ganap ng 3:00 ng umaga ay tila nagkagulo sa bahay nila Tatay Norbing. Ayon sa kwento ni Tiago, ay tinawag daw ni Tatay Norbing ang kanyang asawa na si Inay Biding. Mahina na ang boses ni Tatay Norbing at paos na sinamahan pa ng hirap sa paghinga dahil sa hapo. Ipinatawag ni Tatay Norbing si Tiago, ang panganay niyang anak, at may importanteng pag-uusapan. Nang marinig ito ni Nanay Biding, ay nakaramdam na ito ng pangamba para kay Tatay Norbing. Ngunit sa kabila nun, ay kaagad pa rin tumalima sa utos ni Tatay Norbing at pinuntahan ang bahay ni Tiago. At bilang anak na panganay nila Tatay Norbing, ay kaagad namang sumunod si Tiago at sinundan ang kanyang ina patungo sa bahay ng mga magulang niya. At nang makarating sila, kaagad nilang pinuntahan si Tatay Norbing na nakahiga sa banig. Kaagad namang nagwika din si Tatay Norbing. Iwan mo muna kami, Biding. Nais kong makausap si Tiago lamang. Nakaagad nang sinunod ni Nanay Biding na kababakasan mo ng takot at kaba sa kanyang muka para kay Tatay Norbing. At nang silang dalawa na lamang mag-ama sa kwarto, ay nagtanong si Tiago kay Tatay Norbing kung bakit siya na ito ipinatawag. Tay, bakit po? Ano pong nararamdaman nyo? Tanong ni Tiago na tila pinipigilan ng kanyang nararamdaman. Anak, pakatandaan mo ang mga habilin kong ito sa'yo. Mahina at namamaos na wika ni Tatay Norbing. Ang alin, Tay? Sagot naman ni Tiago na sa sandaling yun ay hindi na mapigilan ang nangingilid na luha nito, dala ng awa at lungkot para sa kanyang ama. Oras na mawala na ako, gupitin mo ang bawat dulo ng aking mga kuko at bawat dulo ng banig na ito na aking kinahihigan ay gupitin mo rin. Tapos ay itago mo. Isang kuko at isang dulo ng banig na ito ay ibilot mo sa malinis na palara o kahit anong malinis na bagay o tela. Magsisilbi itong bertud ng manok na isasabong nyo. Sagot naman ni Tatay Norbing na bagamat hirap na ay pinipilit pa din magsalita. At nang marinig ito ni Tiago ay nagulat siya at nagwika. Itay naman, hanggang dito ba naman? Hanggang ngayon pa sabong pa rin niisip mo? Subalit hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Tiago ay pinutol na ang salita niya ni Tatay Norbing. Bagamat hirap na sa paghinga, ay nagpatuloy pa din ito sa pagsalita. Magtiwala ka, anak. Inilihim ko sa inyo sa haba ng panahon mula nang makakalaban natin si Kinong ay hindi na ako tinantanan ng misteryosong mananabong sa aking panaginip at maging sa pangitain. Ang lahat ng sinabi ko kay Kinong nung sandaling yun ay pawang totoo. Tataglayin mo ang bertud o anting-anting ng kamatayan sa bawat manok na makakalaban ng panabong mo
Kahit anong anting-anting pa ang gamit ng makakalaban mo. Pag anting-anting ng kamatayan ng nakalaban, masusumpa ang kanilang angking galing, tapang at liksi dahil kamatayan ang magiging kaharap nila. Ang sabi pa ni Tatay Norbing. Pero itay, pawang pagmamaktol na sagot ni Tiago. Subalit bago pa iyon maituloy ni Tiago, ay sumagot muling si Tatay Norbing. Wag na wag kayong aalis sa ating lugar dito sa baryo natin o sa riyon natin. Huwag kayong lalaban ng sabong sa labas ng Bicol. Huwag kayong tatawid sa Katagalugan o sa Visayas. At kung ano man ang dahilan nun, ay hindi ko alam. Pero mawawalan ng bisa yung anting-anting. Dito lamang kayo lalaban ng sabong. Pawisan ng noo at inuubo at hinahapong paliwanag ni Tatay Norbing kay Tiago. Si Tiago naman ay pakamot-kamot na ng ulo at pailing-iling pa. Hudyat na naguguluhan ito. At nagsilitang muli si Tiago. Itay, siguro naman sa tagal na ng panahon kilala mo na kung sino ang misteryosong mananabong na yan na nasa panaginip mo. Paglilinaw na katanungan ni Tiago. Pagkadinig nun, ay biglang humawak ng mahigpit si Tatay Norbing kay Tiago. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. At kasunod nun, ay nagwika ito. Tiago, anak, maging ako naguguluhan dahil ang misteryosong mananabong sa panaginip ko at sa pangitain ay ngayon ko lamang naaninagan ang buong anyo niya at kabuuan ng kanyang muka. Marahil siguro nalalapit na ang aking oras. Hindi ko maipaliwanag anak, pero nung makita ko ang misteryosong mananabong ay para akong nananalamin nung makita ko ang kabuuan ng kanyang muka. Siya ay ako at ako ay siya. Kung paano nangyari yun ay hindi ko din alam. Ang misteryosong mananabong sa aking panaginip ay ang aking kaluluwa. Wika ni Tatay Norbing habang nakatingin kay Tiago. Nang marinig yun ni Tiago ay nagtayuan ang mga balahibo nito dahil sa mga binanggit ng ama niya. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Subalit ayon kay Tiago ay biglang nanariwa sa kanyang alaala ang ugali ng kanyang ama. Na simula po nung pagkabata niya ay hindi ito nagkukwento ng walang katotohanan. Kaya sa mga sandaling yun bagamat naguguluhan siya, ay buo ang paniniwala ni Tiago kay Tatay Norbing. Ngunit nag-iwan ng kurot sa kanyang damdamin ang pagkakakapit sa kanya ng kanyang ama. Dahil alam niya na baka hindi na maulit yun. Kaya sumasang-ayon ito sa kanyang sinasabi habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ilang sandali pa
ay muling nagsalita si Tatay Norbing. Anak, tatandaan mo rin to. Bilin pa ni Tatay Norbing. Ano po yun, Tay? Tanong ni Tiago habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Anak, bago kayo pumunta ng sabungan, tatandaan niyong magsusuot kayo ng damit na may botones sa harapan o sa dibdib niyo. Yung parang sa polo. Baka tatandaan mo, Tiago. Dalhin mo ang anting-anting na yan na sinabi ko. Dalhin niyo muna sa pinakamalapit na sementeryo. Kasamang panabong niyo. At kung sino man ang manok na tumuka sa botones na nasa suot niyong damit, yun ang lagyan mo ng anting-anting, anak. At iyon ang ilalaban mo sa araw na yun. Sabi pa ni Tatay Norbing. Tanging pagsang-ayon at pagtango na lang ang naging sagot ni Tiago sa mga habili ni Tatay Norbing. Iyon na marahil ang mga huling naiwika ni Tatay Norbing dahil kinaumagahan ay tuluyan ng namayapa si Tatay Norbing. At kagaya ng itinagubili ni Tatay Norbing kay Tiago, ay ginupit nito ang bawat dulo ng banig na hinihigaan ni Tatay Norbing at bawat dulo ng mga kuko sa kamay nito ay inipon niya. At ang kinilos ng yun ni Tiago ay ipinagtaka naman ng mga kapatid ni Tatay Norbing at ng iba pa na nando doon na nakikita ang kanyang ginagawa. Ngunit binaliwala na lamang yun ni Tiago. Ang tanging laman ng puso't isipan ni Tiago nun ay ang sundin ang mga utos ng pumanaw na ama. Ngunit ilang sandali pa ay dumulog sa akin si Tiago. Tila'y may isa pa silang suliranin na kinakaharap. Iyon ang kakulangan ng pera. Dahil magiging isang gabing lamayan lamang yun dahil lahat ng mga kaanak naman ay naroroon. At bukas ng hapon ay ililibing din si Tatay Norbing. Kaya namumroblema muli si Tiago. Nagtanong ito sa akin na kung may alam daw ba ako na pwedeng mahiraman. Ngunit wala rin akong naitugon sa kanyang suliranin. Ngunit may nasabi ko na parang pabiro lamang. Kung gusto mo, yung ibang panabong dyan ni Tatay Norbing, isabong natin bukas. Malay mo, manalo, di ba? Biro. Biglang nagliwanag ang mukha ni Tiago. At kaagad nagtanong kung saan magaganap ang sabong. Dyan sa plaza. Mukhang malaking kaganapan yan. Maraming pupunta dyan bukas. Sabi ko pa. Kinagabihan sa lamay, habang nakaupo at nagluluksa si Tiago, katabi ng kabaong ni Tatay Norbing, ay lumapit sa kanya ang kanyang sumunod na kapatid at may ibinulong. Kuya, bukas may sabong sa ating baryo mismo. At balita namin andun si Mang Kinong. Lalaban ba tayo? Nang marinig yun ni Tiago, ay imbis na takot ang maramdaman, ay kinakitaan ko ito ng pagliwanag ng muka na parang pagkasabik. Kaagad itong nagwika sa kapatid. Oo, sige, lalaban tayo. Sabihan mo na sina Tiyo para maagapan.
Pero, ipasabi mo kila Tiyo o sa lahat ng sasama. Kailangang magsuot ang bawat isa ng damit na may butonis sa harapan at magdala ng kanya-kanyang panabong. Utos ni Tiago. Pagkadinig naman ni Carding nun, yung kapatid ni Tiago ay naguluhan nito. Dahil imbis matakot ay parang ginanahan palalo si Tiago. Bagamat nagugulan yung kapatid ay sinunod niya pa rin ito. At pinahatid ang mensahe sa aming lahat, pati sa mga tiyuhin namin. Kinabukasan, nagsuot kami ng mga damit na may butones sa harap. Nagsuot ako ng aking polo na huli kong ginamit sa isang binyagan. At nang magpangita kami para pumunta sa sabungan, ay nakita kong bawat isa sa amin ay mga pawang may mga butones sa harapan ng suot. Si Tiyong Ilis pa ay nagbarong pa para lamang may butones ang maisuot. Maya-maya ay kaagad nagtanong ang isang pinsan ni Tatay Norbing kay Tiago. Bakit Tiago, pinasuot mo kami ng gantong mga may butones? Para tayong dadalo sa kasal Sabungan lang naman tayo pupunta. Tanong nito kay Tiago. Daglian namang sumagot si Tiago. Hindi ko po ito kagastuhan mga tiyo. Ito po ang gusto mangyari ni Itay. Ang pinsan at kapatid nyo ang nagbili nito bago siya mamatay. Sagot ni Tiago. Nagpatuloy po ito sa pagsasalita. Sa sabong na gaganapin ngayon, ipusta nyo na lahat ng mga perang daladala nyo. At tinitiyak ko sa inyo, mananalo tayo. Basta't susundin nyo po lahat ng mga sasabihin ko. Kahit si Mang Kinong pang makakaharap natin. Magkakaalaman ngayong araw na to. Mabagsik na paliwanag ni Tiago sa mga kapatid niya, sa amin at sa aming mga tiyuhin. Si Tiago na ang namumuno sa kanila. Siya na ang kapalit ni Lolo Norbing tuwing magsasabong sila. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tiago. Sundin niyo ako mga tiyo. Bago tayo pumaroon sa sabungan, hayaan niyo munang umikot muna tayo sa pampubliko nating sementeryo. Pagkadinig nun, ay napakamot ulo na naman ang aming mga tiyuhin. Ganun pa man, ay sinunod na lang ang mga to. Maging kami, ay nakasunod lang sa sasabihin ni Tiago. Tumulak kami papunta sa sementeryo. Ngunit bago kami makaalis, ay maging ang iba naming kamag-anakan ay nagtanong saan kami pupunta. Kaya sinagot na lang namin na habilin to ni Tatay Norbing. Pagkadinig nun ay sumang-ayon na lamang sila. Ang mga tiyuhin ko nun ay may mga bitbit na kanya-kanyang panabong. May mga bulik, abuhin, alimbuyugin, at may dala pang binabae. Nang tanaw na namin ang sementeryo, ay muling nagsalita si Tiago. Mga tiyo, paalala lamang po. Ang sino mang manok o alinmang manok ang tumuka sa bawat botones ay sabihin nyo agad sa akin. Kaagad namang sumang-ayon ang bawat isa sa amin sa sinabing yun ni Tiago.
Kaya umikot muna kami sa sementeryo. Ngunit habang naglalakad, ay pinagmamasdan ko ang mga panabong na bitbit ng aking mga tiyuhin. Ni isa ay walang tumutuka. Tahimik lamang ang mga to. Bawat isa ay nagmamatsyag sa mga manok nilang dala. Patuloy pa rin kami naglalakad. Kahit isa ay wala pa rin tumutuka. Pagdating namin sa dulo, ay muli kaming bumalik sa aming dinaanan. Habang naglalakad pa rin sa sementeryo, ay biglang tumuka ang dala-dala ni Tiago. At tumuka pa ito. Tanging ang panabong lang na hawak ni Tiago ang walang tigil na tumutuka sa botones niya. Walang humpay ito. At nagpapakita pa ng pagiging agresibo ang panabong niya. Napangiti na lamang si Tiago ng mga tagpong yun. Halos halikan ni Tiago ang dala-dala nitong manok na puting tagakin. Maya-maya ay muling nagsalita si Tiago. Mga tiyo, lahat ng mga panabong nyo na dala ay pagpahingay nyo muna. Ito munang si Puti ang ating ilalaban. Dahil siya lang ang kaisa-isang tumuka sa aking botones. Sumang-ayon naman ang lahat. Ngunit bago kami pumaroon sa sabungan, ay dumaan muna kami sa lamay ni Tatay Norbing at humingi ng pahintulot. Habang naglalakad kami papunta sa sabungan, ay mababakas mo sa mukha nila tiyo ang kaba. Kinakabahan sila. Subalit si Tiago ay nananatiling kalmado. Pagdating sa sabungan, ang mga manonood at mga mananabong, at sa pagtingin-tingin ko sa paligid, ay nahagip ng aking paningin ang grupo nila Mang Kinong. At katulad ng dati, ay iisang panabong pa rin ang dala-dala nito. Kasama ang kanyang grupo na kampanteng-kampante na mananalo sila. Ngunit ang dala-dala nilang panabong ay iba na. Isa pa rin itong talisayan, ngunit iba ang tindig nito. Mabagsik ang tindig nito. Kumpara sa puting tagakin ni Tiago, bagamat may tindig din ang puti namin, sa kabuuan ay tila nakalalamang ang talisayan ni Mang Kinong. Ngunit hindi nagpadala sa sindak si Tiago. At dahil nga hinahabol nila ang oras, ay kaagad niyang nilapitan si Mang Kinong at nagwika dito na kung maaari daw mauna nang maglaban. Dahil nagmamadali kami at mamaya na ang libing ni Tatay Norbing. At isa pa ay ipinakita ni Tiago ang ipupusta namin. May kalakihan ng halaga ng ipupusta namin. Dahil lahat ng natitirang pera namin ay ibinuhos namin doon. Dahil sa hudyat na rin yun ni Tiago. At dahil sa impluwensya ni Mang Kinong, nasunod ang kahilingan ni Tiago. Idineklara na nga na ang manok ni Mang Kinong at ang panabong ni Tiago ang unang maglalaban. Ngunit marami ang tumutol sa mga miron sa magiging laban niyon. Dahil higit na mas malaki ang panabong ni Mang Kinong kaysa sa puting tagakin ni Tiago. Kaya tumutol ang iba. At
Maging ang mga tiyuhin namin ay nangamba nang makita ang magkabilang manok. Ngunit kaagad kinausap ni Tiago ang aming grupo. Mga tiyo, sa pagkakataong ito, paniwalaan nyo si Itay. Ito ang bilin ng misteryosong mananabong. Nang marinig yun ng aming mga tiyuhin, ay parang kung ano pa man sumang-ayon na lang sila kay Tiago. Dahan-dahan nang inihiwalay ang dalawang manok na maglalaman. At bawat grupo nila Mang Kinong at kay Tiago ay nagkakabit na ng mga kanya-kanya nilang mga tare. Samantalang patuloy pa rin ang ginagawa ni Mang Kinong na kanyang ritual. Saka lumapit sa kanyang talisain na tinatarian at pasimpleng isinukbit na ang inusalang anting-anting sa paahan kadikit ng tare. Samantalang si Tiago ay banayad lang. Inilabas niya ang telang manipis. Malinis yun. Puting-puti. Kung saan dun nakalagay ang isang dulo na ginupit na banig at isang dulo ng koko ng yumaong si Tatay Norbing. Isiniksik ni Tiago ito habang tinatalian ng tare yung manok. Matapos matarian ay inilapag na ang magkatunggaling manok. Ang puting tagaki ni Tagoy ay pasuray-suray, bumabangga-bangga, patumba-tumba ito. Animoy hirap sa taring dinadala. Samantalang ang talisay ni Mang Kinong nang inilatag sa loob ng ruweda ay mas pumustura ito at nakakatakot ang tindig nito. Kung kaya't naagaw na ang simpatya ng mga mamumusta. Kaagad na silang pumusta sa panig ni Mang Kinong. Sa pagkakataong yun ay pangisi-ngisi lamang. Samantalang nananatiling kalmado lamang si Tiago. Ngunit nakatuon ang tingin sa kanyang panabong. Di na niya alintana na kinakalabit na siya ni Tio Elis. At nang makilang ulit pa, saka pa lamang napansin yun ni Tiago. Tiago, pamangkin, mukhang delikado Mukhang dihado tayo. Tamot, hirap lumakad. Wari, hindi kaya yung tare. O kung ano man yung isiningit mo, sabi ni Tio Elis. Sumagot naman si Tiago. Tio, manood ka. Panoorin mong maigi ang naging tugon lamang ni Tiago. Ang mga kinikilos ni Tiago nun ay parang hindi siya. Kakaiba ang kumpiyansa niyang pinakikita sa loob ng ruweda. Kala mo veteranong mananabong na. Hanggang sa tuluyan ng nagharap ang dalawang manok. Si Mang Kinong at ang grupo nito ay nakangisi at kalmado. Ganon din si Tiago. Samantalang ako ay binabalutan ng kakaibang nerbiyos at maging ang aming mga tiyuhin. Nagpapakiramdaman ang dalawang manok sa loob ng ruweda. Nag-aantay kung sino yung unang aatake. Unti-unting gumigiri ang puting tagaki ni Tiago. Samantalang nag-aantay lamang ang talisay ni Mang Kinong. Nang biglang nagliparan ang dalawang manok. Nagsalpukan ng mga to sa ere
Lintik ang lipad ng mga to. Ang bibilis kumikig ng magkabilang panig. Pagkalapag ay tila halos tabla lamang. Wala pang naapuruhan. Ngunit yung kaninang pasuray-suray na lakad ng puting tagaki ni Tiago ay biglang nawala at napalitan ng kakaibang liksi. Sunod na sultada ay biglang pumaimbabaw ang talisayan ni Mang Kinong. Ang taas ng lipad nito. Hindi naman sumabay ng palo ang puting tagakin. Ngunit tila humanap ito ng kanyang tiyempo. Pagkababa ng talisayan ay saka naman biglang pumupog yung puti. Ngunit may saisip yung talisayan at marunong itong umiwas kung alanganin. Sa puntong yun ay parang tabla pa din ang laban. Hindi mo masabi kung sino ang makakalamang. At wala pa rin napupuruhan. Ni bakas ng dugo ay wala pa rin. Pangatlong sultada ay pumaimbabaw muli ang talisain. Ang taas ng lipad nito. Ngunit sinabayan na ito ni puti. At nagsalubong ang dalawa sa ere. Ang tindi ng palo ng talisain ni Mang Kinong. Naririnig mo ang mga palo nito. Ngunit hindi din nagpabaya si puti. Sumabay din ito ng palo. Pagbagsak ay tila nag-ibang lakad ni puti. Parang napilayan ito. Ngunit hindi ito bumibitaw sa pagkakatuka niya sa talisain. Muli ay pumupog ng palo si puti sa talisain. Ang tindi ng palo ni puti. Kumikig muli ito. Nakakala mo'y bagong bitaw pa lamang. Walang humpay ang palo nito. Ang makisig na talisain ni Mang Kinong ay nakadapa lamang. Ngunit parang biglang sinapian ito at nakapalo pa kay puti. At medyo sumuray-suray sa paglakad si puti. At mukhang napuruhan ito. Kaya ganun na lang ang kabog ng aking dibdib dahil mukhang malilimas ang aming pusta. Tumuka muli ang talisain at muling pumalo. Ngunit sumabay naman ang palo si puti. Bagsak ang dalawang manok. Nakadapa parehas. Kinuha ng sentensyador ang dalawang manok. At parehas naman itong tumuka. Kaya tuloy ang laban. Pasuray-suray na talaga maglakad si puti. At tila nanghihina na. Nang bigla itong pumalo. Mukhang napuruhan yung talisain. Mukhang sentido ang patama nun. Matapos ang salpukang yun ay bagsak muli ang dalawang manok. Ngunit hindi na tumutuka ang talisain. Si puti ay nananatiling nakadapa lamang. Kaya muling kinuha ng sentensyador ang dalawang manok. At pinagharap sa magkabilang kamay. Tumuka si puti. Yung talisain naman ni Mang Kinong ay hindi na tumuka. Muling tumuka si puti. Ang talisain ay parang lumalaylay na yung ulo. Muling tumuka si puti. Nang ilapag na ng sentensyador sa lupa, yung manok ni Mang Kinong ay hindi na ito tumayo. Hindi na nito kayang tumayo pa. Bagsak na ang talisain. At nang ilapag ng sentensyador si puti, ay pasuray-suray pa din ito. At pumalo pa ito sa nakadapa ng talisain. Sa puntong yun ay dineklara ng panalo si Tiago. Hihiyawan ng aking mga tiyuhin. Ako naman ay halos malaglag sa kinauupuan dahil sa kaba. Ngunit tuwang-tuwa naman kami dahil sa panalo.
Umaalingaw-ngaw ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid sa pagkagulat sa mga nasasaksihan. Hindi makapaniwala si Mang Kinong sa naging laban. Gulat na gulat ito sa pagkatalo ng kanyang manok. At kaagad sinuri ang kanyang manok. Nang makita ay tad-tad ito ng maliit na tama sa katawan. Siksik ang tama nito. At nang tingnan naman ang katawan ni Puti, ay ni isang tama ng tare ay wala kaming makita. Kaya pagkagulat at pagkamangha ang tanging naging reaksyon namin. At si Tiago ay pangiti-ngiti lamang na tumitingin sa amin. Na parang sinasabi niya na alam niya na yung mangyayari. Pumutok sa aming baryo ang usap-usapan tungkol sa naging laban ng manok ni Mang Kinong at ni Tiago. Matapos ang laban niyon ay nailibing si Tatay Norbing. Kalat na kalat sa aming baryo ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Tiago laban kay Mang Kinong, at maging sa mga karatig bayan ay kumalat ito. At simula nun ay parang unti-unti nang nag-iba ang pamumuhay nila Tiago. Unti-unti nang dumaloy ang pasok ng pera sa kanila at maging kami ay nababahagi na nun. Matapos yun ay nagpatuloy si Tiago sa pagsasabong kung saan saang parte ng aming lugar sa Sorsogon at sa iba pang karatig lugar sa Bicol. Makailang beses pa din silang nagharap ni Mang Kinong sa sabungan. Ngunit hindi na nanalo pa si Mang Kinong kay Tiago. Kung sino-sino pa ang nakakalaban ni Tiago nun, kahit may mga anting-anting pa, ay hindi umuubra. Dahil ang anting sa sabong na dala ni Tiago ay anting ng sa kamatayan. Bawat manok na makasagupa, basta tumuka sa botones pag dinaan sa sementeryo, ay tiyak kakakitaan ng panghihina. O parang nalalasing. Sinyalis yun ng bisa ng anting. Nakapundar ng mga lupa sina Tiago nun sa pamamagitan ng sabong. At sa pamamagitan din ng sabong ay umangat sa buhay at nakilala siya sa amin, sa aming bayan sa Sorsogon. Nagkaroon din na din to ng sariling sasakyan na ginagamit na pang service tuwing sasabong sa ibang lugar. Hanggang sa humantong sa puntong na ayaw na siyang makalaban sa aming lugar sa Bicol. Kami namang mga kaanak niya ay nabahagi na ng swerte niyo ni Tiago. Maging ang iba pa naming kamag-anakan sa Bicol. At dahil nga sa inaayawan na sila sa larangan ng sabong sa parting Bicol, ilang buwan din silang nagpigil sa kakatihan sa sabong. Hanggang sa nakabili si Tiago ng lupa sa parting Katagalugan, sa parte ng Quezon. Malawak na lupa ang nabili niya dun. Dala ang kanyang asawa at mga anak. Dun sila Tiago nanirahan sa Quezon. At kasama sa lupang nabili niya ay ang malaking niyugan sa parting Quezon na yun. Bagay na ikinatuwa din ng mga kapatid at mga tiyuhin ni Tiago. Di nga naglaon eh. Makalipas lang ang ilang araw ay naglipat na agad sila ng tirahan. At syempre ang mga panabong na manok at anting-anting sa sabong ay hindi kinalimutan ni Tiago. Kasama rin yun sa paglipat. Nung lumipat sila sa Quezon,
ay patuloy pa rin sa pagsabong si Tiago. May kalakihan ang dalang pera na pamusta nito ni Tiago at malakas ang loob niya at tiwala na mananalo dahil matagal silang natenga sa Bicol. Ngayon ulit niya masusubukan ang galing o bisa ng anting-anting na ipinagkaloob sa kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng ilang taon ay nalimutan na ni Tiago ang habilin o yung kabawal-bawalan ni Tatay Norbing. Nahuwag sa sabong sa labas ng Bicol dahil mawawala ng tuluyan ang bisa. At maging ang pagdaan sa sementeryo bago sumabong ay halos limot na din ni Tiago dahil sa sobrang atat nito sa sabong. Maging ang pagsuot ng may botones ay nakaligtaan na din nito. Dahil sa kasabikan sa sabong ay lumaban ang sabong si Tiago sa Quezon. At sa tagal na nitong nagsasabong at sa ilang taong pamamayagpag, kaya ganun na lamang ang kumpiyansa nito. Kagaya ng kanyang nakagawian, itiwala ito sa kanyang manok at sa anting-anting na kanyang ginagamit. Kaya sa unang laban sa Quezon ay malaking halaga agad ang kanyang binitawan. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay talo ang inabot niya. Matagal-tagal na panahon na rin bago pa siya nakaranas ng pagkatalo sa sabong. Kaya umuwi itong bagsak ang balikat na hindi pangkaraniwan. Lalo pa paggaling siya sa sabungan. Nung gabing din yun, sa bahay niya mismo sa Quezon, ay nagtatagay mag-isa si Tiago at humihitit ng sigarilyo. At nagbalik tanaw siya sa mga laban niya sa Bicol. At dun sumiksik sa isipan niya yung mga huling tagubili ni Tatay Norbing na huwag lalaban sa Katagalugan o sa iba pang lugar. At hindi lang yun, maging ang pagdaan sa sementeryo, yung pagsuot ng may botones na damit at ang pagtuka ng manok sa botones na siyang senyalis na yun ay sumariwa sa isipan niya. Kaya sa kabila ng kanyang pagkatalo, hindi pa rin nagpatinag si Tiago. Hanggang sa dumating ang pagkakataong binisita siya ng aming mga pinsan at mga kapatid niya mula sa Bicol. Yung mga pinsan namin yun ay sila ang iniilagad sa kabikulan pagdating sa sabong. Kaya nung magkita-kita ang mga magpipinsan ay sumabak ang mga to sa sabong. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinunod nila ang mga habili ni Tatay Norbing. Dumaan sila sa pinakamalapit na sementeryo. Nagsuot sila ng mga debotones na damit at naglagi sila sa sementeryo, dala-dala ang kanilang mga panabong. Subalit ni isa sa mga manok na dala nila ay walang tumuka sa kanilang debotones na damit. Ngunit sa kabila nun ay nagpumilit pa rin yung magpipinsan. Dahil sa kakatihan sa bisyo, nagpumilit pa rin sila. Subalit nauwi lang din sa pagkatalo. Nagpatuloy ang pagkatalo nila sa mga sabong. Hanggang sa tumating iyang puntong nauubos na ang iban lang pinundar. At hindi lang yun ang napundar ng mga lupa, pati ang mga gamit, mga sasakyan. Sa kalaunan ay napapansin na lang ni Tiago na
unti-unti nang naubos ang kanyang mga napundar. Ang masaklap ay hindi lang sa kanya nangyayari yun, maging sa mga kapatid niya at sa mga pinsan namin na nagsasabong. Ganun din yung nangyari. Unti-unting napupunta sa wala ang kanilang mga napundar. Lahat ng mga napundar nila mula sa sabong ay sa sabong din naubos. Bagamat may mga pagkakataon namang nananalo sila, ngunit simula nung nagsabong si Tiago sa Quezon ay naging mailap ng swerte. Mas lamang ang talo kaysa panalo. At sa mga puntong yun nagsasabong si Tiago sa parang pareho na. Wala na siyang anting-anting na ginagamit. Naging labis-labis ang pagsisisi ni Tiago dahil sa pagkahumaling sa sabong. At dahil dun, nakalimot siya sa mga tagubilin ng misteryosong mananabong. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat ng ating tagapakinig, mga subscribers, mga silent listeners. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong magpasalamat kay Boss JC Francisco. Boss, salamat po sa napakaangas na kwento. At sa kanyang channel po, meron po siyang channel, ang Mano na Dat. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Dark Dream Valley. May time po kayo, bisita din po kayo sa channel niya. May animation horror po ito. Shoutout din po kay Boss Titan Love TV. Hindi po kasi makalapate, bisita po kayo sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Mahilig din po kayo sa mga kalapate, loft, pagpapakondisyon, bisita na po kayo sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Tenzen Shaya TV. Isa po sa mga galing naming narrator po, bisita na po kayo sa channel niya, Tenzen Shaya TV. Shoutout din po kay Boss Jello Kamatayan Stories. Isa po sa magaling din naming narrator, up and coming po, bisita na po kayo sa channel niya, Kamatayan Stories. Shoutout din po kay Ang Pahina ni Iralam. Isa po sa bago naming narrator, may time po kayo, bisita na po kayo sa channel niya, Ang Pahina ni Iralam. Shoutout din po kay Boss Queso Antingera, yun po yung channel niya, may time po kayo, bisita na po kayo sa channel niya, Antingera po. Isa po sa magaling naming female narrator to. Ganun din po kay Binibining Imahinasyon. Isa po sa magaling naming female narrator, bisita na po kayo sa channel niya, Binibining Imahinasyon po. Shoutout po kay Ma'am Emmy Mendoza, sa wife po ni Sir Nestor Mendoza. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Ron Panyares. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Mina Lopez, dyan po sa Hong Kong. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Selena Ruatos. Shoutout po. Shoutout din po sa Lim family, Peñaranda family, Bunghanoy family, Tejas family, Osinsao family. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Josefina Lim. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Shoutout po galing po kay Boss Marvic Paro. Shoutout din po sa Story Hikes of Totski. Bayad ako na Rakista Vlogs. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po nila, Story Hikes of Totski. Bayad ako na Rakista Vlogs. Shoutout din po kay Sir Bobby Gonzales, boss. Shoutout po kay Ricky Gonzales, boss. Shoutout po kay Boss Leo Alcantara. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Jovan Pasi, boss. Shoutout po kay Boss Adrian Ramos. Shoutout po kay Tata Estong, Nestor Bauyon. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Raymond Glover. Shoutout po sa iyo, boss.
Shoutout din po kay Boss Edward Malilin, boss. Shoutout po sa family niyo po. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Eriza Miguel. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Dimples Yumi, boss. Shoutout po. Kay Boss Vinci Maya, boss. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Best Mads, boss. Shoutout po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, shoutout po. Regards po sa family tsaka sa husband niyo po. Shoutout din po kay Ma'am Maribel Salcedo, ma'am. Shoutout po. Pagaling kayo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Charlene Gumansing. Dyan po sa Oman. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa London, ma'am. Ingat po. Shoutout din po kay Boss Eileen Vargas, boss. Shoutout po. Kay Sir Reynaldo Silong. Sir, maayong buntag. Shoutout din po kay Boss Jimmy Pandong, boss. Shoutout po. Damong salamat, boss. Shoutout din po kay Boss Jamir TV, boss. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Lira Stan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Jeannie Terrazona, ma'am. Shoutout po sa mga taga Numancia. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jason Alano. Shoutout sa iyo dyan, boss. Kay Boss Adam Lobrigo, boss. Shoutout po. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Milagrosa Luke. Shoutout po, ma'am. Kay Ma'am Michelle Cedron. Shoutout po. Kay Boss Rochelle Abiliar. Shoutout po. Milig po kayo sa mga makeup. Bisita po kayo sa channel po ni Boss Rochelle. Marami po kayong kapupulutan dyan. Shoutout din po kay Boss Reggie Pascual, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Agimat, Manggagamot, Manghihilot. Shoutout sa iyo, boss. May time po kayo. Bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Agimat, Manggagamot, Manghihilot. Shoutout din po kay Boss Carlito Mahanay, boss. Shoutout po. Kay Boss Armand Tubalya, boss. Shoutout po. Kay Boss James Channel. Mahilig po kayo sa mga weather update. Bisita po kayo sa channel po ni Boss James. Shoutout din po kay Boss Nico Xing. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Ana Balonsong. Shoutout po. Kay Ma'am Jopay Bertulfo. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Baby 30 Ken. Shoutout po. Kay Ma'am Joy Iglia, ma'am. Shoutout po dyan sa Japan. Shoutout din po kay Ma'am Ellen Flores. Shoutout po. Kay Boss Wilfredo Madrone. Shoutout po. Kay Boss Gary Gacon. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Francis Maulas, boss. Shoutout po. Kay Boss Looney, Uminous Cookie. Shoutout sa iyo, boss. May time po kayo. Bisita po sa channel po ni Boss Uminous Cookie. Shoutout din po kay Boss Jesse Joshua Studio. Shoutout sa iyo, boss. Kay Ma'am Jam Chloe, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Buenafe Ordinado. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Liton, shoutout po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Sir Alex, Southern Mindanao Creepy Experience. Isa po sa mga pinaka-astig na narito po natin. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Sarah King. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss JC, Helpful Tips by JC. Kung mahilig po kayo sa mga games, gusto nyo pong matuto, marami po kayong kapuputan tips, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss JC, Helpful Tips by JC. Shoutout din po kay Boss Sai 1986 Vlog. Mahilig po kayo sa mga mukbang, mga travel vlogs, bisita po kayo sa channel po ni Boss Sai 1986 Vlog. Shoutout din po kay Boss Ash Lisa Blink. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout po kay Boss Lou, All About Lou. May channel din po si Boss Lou. Mga buhay po na sa Japan, pwede po kayong bumisita po. All About Lou. Shoutout din po kay Boss Clouds Corner. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ann Thought. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Cloud Chaps TV. Shoutout po sa boss. May channel din po si Boss Cloud. Bisita lang po kay Cloud Chaps TV. Shoutout din po kay Boss Kitchen Project. Shoutout po sa boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, Melania Roel, Raquel Punsalang. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Fanny Gaming. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Marife Ferrer Kikuchi. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout po ulit kay Ma'am Mary Asilar. Shoutout po. Shoutout po kay Boss Rafi Sungarngar. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Mark Larisa. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Kay Maria Lizelle Barro. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Angel KL. Shoutout po. Kay Boss Chris Iron Chris Ranke. Boss, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Tita Sareno. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Bells Malbas. Ma'am, shoutout po.
Kay Boss A. Rolio, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Owen and Sarah Official. Shoutout po sa inyo. Bisita lang po kayo sa vlogs po ni Boss Owen and Sarah Official. Ang vlogs po nila dyan po sa may Antique. Shoutout din po kay Boss Queenie. Shoutout sa iyo, boss. Kay Filipina Palsario, shoutout po. Kay Boss DG and George, shoutout po sa iyo, boss. Mga bedtime stories po na pambata. Bisita lang po siya na DG and George. Shoutout din po kay Boss Pedro Tampos. Shoutout din po kay Ma'am Angel KL, boss. Shoutout po. Kay Boss Wences 666, shoutout po. Kay Boss MyList, shoutout po. Kay Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Jocelyn Beltran, shoutout po. Kay Boss Eden Marchu, shoutout po. Kay Boss Resi Madrid, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Nicky, Twisted Mind. Itayin po kayo, bisita lang po sa channel niya, mga documentary po, mga true crimes. Bisita lang po sa channel niya, Twisted Mind po. Shoutout din po kay Ma'am Maria Lizelle Baro, ma'am. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Jan Aporo. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para dated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.